Marami po ang namamatay dahil po sa kapalpakan, dahil po sa pagnanakaw ninyo diyan po sa ating pamahalaan. Marami po ang nalulubog, marami po ang nawawala ng buhay dahil po sa inyo. Makonsensya naman kayo. Sana makonsensya naman kayo. Yung mga anak ninyo na lipad rito, lipad roon, kain ng napaka-mahal na mga pagkain na yun pala ginagastos nila ay galing sa flood control projects anomalies, mga kabalitaan. Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Mga kabalitaan, nandito po tayo sa lungsod ng Iriga. In particular po, dito po sa flood control projects. Dito po in between barangays Santa Teresita and in San Andres. Ito po yung revetment wall projects na nasa saan po sa isumbong mo sa Pangulo webpage, mga kabalitaan. Nakikita po ninyo, okay naman po yung ating wall, makapal. Yan, papunta po yun doon sa downstream ng ating river. At pag tinungo po ninyo rito, at makikita po ninyo ang ating revetment wall or revetment wall, mga kabalitaan. At doon po sa kabilang panig, doon po sa barangay San Andres, ay wala na po. Hindi po natin alam kung inaanod po yung revetment wall diyan po sa parte ng San Andres. Ayan po, makikita po ninyo. Yan po. Yan. Revetment wall po yan. Yung wall po natin. Pagpunta po ninyo rito, wala na po yan. Wala na po. Wala na po yan, oh. Yan po, mga kabalitaan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Saan man sulok ng mundo. Sa muli po ayong sumasaing papawid. Ayong araw ng Sunday. Huling araw po ng August 31 po, mga kabalitaan. Ito po ang ating programang naghatid po sa inyo ng video editorial, mga kabalitaan, sa mga isyo pampolitikal, isyo kung ano man po yan, para po sa public interest po natin, ay ating pong hihimayin dito po sa ating programang Ihambalos Mo. Ang ating editorial, mga kabalitaan, ngayong araw ng Sunday ay ang ating flood control projects, bilyong pisong inanod ng baha at pumatay ng maraming tao, mga kabalitaan. Mayroon po tayong top 10 na talagang napakalaki ng pondo po. Katulad po, nandito po sa ating top 5. Dito po ay ang top 5. Sa top 10 po ay ang Camarines Sur. Mayroon pong 17 billion 507,954,300.70 centavos po, mga kabalitaan. Ang nangunguna ay ang Bulacan, mga kabalitaan. Kaya po, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy. Atin pong hihimayin ang ating flood control projects dito po sa Rinconada area. Meron po tayong 6 na municipalities, mga kabalitaan. Ito po yung Bula, Nabwa, Buhi, Baaw,
Balatan at Bato at isang city. Ito po ang Iriga City. Ang nangunguna po sa flood control projects ay ang Bula, 1.7 billion po mga kabalitaan. Ang sumunod po ang Nabwa, 1.1 billion po ang nagasta po dahil po dito sa flood control projects ng ating pamahalaan ng DPWH. Kasunod po niyan ang Buhi. Mayroon po tayong 988 million, Baaw 750 million, ang Iriga City mayroon po tayong 450 million pesos, Balatan 327 million, and Bato po 217 million pesos. Dito po lang yan sa Rinconada area, dito po sa 5th District ng Camarines Sur, mga kabalitaan. Base po sa isumbong mo sa Pangulo webpage, mga kabalitaan, ang Iriga City mayroon pong 6 na flood control projects, mga kabalitaan, na na-complete noong taon 2022, mga kabalitaan. Isa na po rito ang nasa likod po natin na rehabilitasyon of revetment wall upstream of at Waras River. Ito po yung Waras River in between San Andres and Santa Teresita, Iriga City, mga kabalitaan. Yan po yung project description po nito, at ang contractor po ang nakakuha po nito sa bidding, ang Centerways Construction and Development Incorporated, mga kabalitaan. Yan po ang ating contractor. Ito po ay nagkakalaga, ang cost po nito ay mayroon po tayong 77,199,986.09, mga kabalitaan. Ito po ay na-complete noong October 14, 2022. Ito po ay base sa ating isumbong mo sa Pangulo webpage, mga kabalitaan. At isa pa po, at makapagtataka sa mayroon pang isa, kaparehas din po ng project description at location, mga kabalitaan. Ito rin po yung rehabilitation of revetment wall upstream at Waras River, San Andres and Santa Teresita, Iriga City. Parehas po ito nung unang project po sa flood control project dito po sa siyudad ng Iriga. At halos po magkahalintulad yung halaga ng project po ito. Tingnan po natin. Dito po sa pangalawa, mayroon pong cost. Ito po na 77,199,750.92 centavos. Ito po ay nakumpleto noong September 22, 2022, mga kabalitan. Hindi nga isang buwan na kumpleto. Halos po parehas yung project description at ang location po at Waras River, dito po in between San Andres at Santa Teresita po, dito po sa siyudad ng Iriga. At ating susuma total po natin, mayroon pong 154,369,743 and 01 centavos po ang nagasta po dito po sa ating likuran, dito po sa flood control projects dito po sa lungsod ng Iriga, in particular dito po in between San Andres and Santa Teresita, mga kabalitan, dito po sa Waras River, mga kabalitan. Nasa likod po ninyo yan, at ang nakapagtataka po, doon po sa kabila ay wala na po na nakikita tayong revetment. Ito po, wala na po. At dito po sa makikita po ninyo, tingnan po ninyo, mayroon pa dito. Yan o, mayroon pang revetment doon po sa San Andres. Pero pag ginawi mo po yung ating camera, wala na po doon sa adjacent wall. Wala na po yung revetment wall, mga kabalitan. Pero nandito po sa ating Santa Teresita, mayroon po yan. Hanggang po yun doon sa dulo. Hanggang po sa dulo po yan. Mayroon po tayong doon sa kabila, wala po talaga, mga kabalitan. Yan po ay nakapagtataka dahil yan po ay pinunduhan ng halos 154 million pesos po. Mahigit, mga kabalitaan. Nagtatanong po tayo, ang inyo pong lingkod, kung bakit po wala po doon sa kabila yung wall, yung revetment wall po, mga kabalitaan. Ano po ang nangyari? Ngunit itong nasa pagitan po, nandito po sa side ng Santa Teresita ay patungo po doon, at malayo pa po yung patutunguhan nitong ating revetment wall, mga kabalitaan. Dito po tayo, marami po mga alingas-ngas, mga kabalitaan. Dito po nagkakaroon ng mga ganitong korupsyon
hindi lamang po sa DPWH po mga kabalitaan, kundi sa iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan, katulad po ng COA. COA, makikita po ninyo sa pagpapatuloy ng ating programang Ihambalos Mo kung sino-sino po ang mga ahensya ang may mga porsyento o kickback sa ganitong mga flood control projects ng ating pamahalaan. Dito po ang scheme po ng ating mga ahensya para po sila ay mangupit sa ating mga proyekto ito. Nandito po, base po ito sa privilege speech ni Senator Pampilo Lacson dyan po sa Senado. Ito po ay 20 to 25% po. Yan po ay sa funder. Yan po ay sa proponent ng proyekto. Yan po ay isang politician. 15 to 20% sa contractor po yan. Sa contractor po yan, 8 to 10% sa DPWH District Engineer. At ang 5 to 6% sa back po yan or bid in awards committee, mga kabalitaan. 5 to 6%, yan po yung sinasabing royalty fee. Ito po yung mga binibigay sa mga politiko kung saan po distrito. Sila po nagko-control kung saan po inilalagay yung proyekto. Ang iba naman, ipinapahiram ng contractor ang kanilang lisensya sa isang politiko, mga kabalitaan. At mayroon pa, 1% po sa COA, sa ating Commission on Audit, mga kabalitaan. Kaya po, in all po, yung mga kickback dyan po sa flood control projects, mayroon pong 60%. At 40% na lang po ang na ilalagay sa actual project po, mga kabalitaan. Halimbawa, mayroon po tayong 100 million pesos na halaga ng project. Ang mapupunta po sa kickback ay 60 million pesos. Samantala, sa actual project ay 40 million pesos na lamang po. Resulta po, nagkakaroon po ng ghost projects dahil hindi na matustusan ng DPWH. Ang ating mga engineer po dyan, ang tunay na proyekto. Nagkakaroon po ng mga substandard, mga kabalitaan, at nandyan po rin yung ating unfinished projects, mga kabalitaan. Nandyan rin po yung corruption ng length ng ating projects. Halimbawa po, 100 meters, ginagawa na lamang pong 50 meters po, mga kabalitaan. At nandyan po yung fake pictures of and data of accomplishment report po, mga faking mga dokumento, pictures na isinusumiti sa DBM yata, sa DPWH National Headquarters, mga kabalitan, at iba pa sa COA, mga kabalitan. At ang huli po, ang corruption of materials of projects, mga kabalitan. Halimbawa po, 100 na bakal ang gagawa na lang po dahil wala nang pundo, kulang na, ginagawang 50 bakal na lamang po, mga kabalitan. Ang iba pa nga po ay wala. Kung sa 100 simento, gagawan na lang ng paraan na 50 cements. Halimbawa po doon sa Blue Ribbon Committee hearing, yan po sa Senado, sabi po ni Senator Marcolete, yan pong chairman ng ating Blue Ribbon Committee po dyan, ang sabi po nila, 80% lupa sa revetment wall po. Yan project po yan, katulad po ng nasa likod po natin, ang revetment wall po yan po ay 80% daw lupa. Yung ibang distrito po yata sa ating bansa. Ito sa ating nasa likuran, okay lang naman sana yung ating revetment wall. At matikas, ika nga, matatag, magkakapal yung ating, walang problema, kaya lang yung sa kabila ay wala ho. Naglaho na parang bula yung nasa kabilang revetment wall na supposed to be nandiyan yan po siguro po nandyan po talaga siguro yan, kaya lang nawala. Ang 15% po ay simento lamang. Resulta manipis, madaling madurog. Pagdating ng baha, inaanod lamang po, mga kabalitaan. Then 5% bakal. Yan po, dyan po ang resulta ng mga pagnanakaw ng ating mga ahensya ng pamahalaan vis-a-vis this kind of project. Yan po sa DPWH, especially ito pong flood control projects, mga kabalitaan. Mga kabalitaan,
kung maayos po sana yung ating proyekto dito po sa flood control projects, may iwasan po natin yung mga pagbaha po sa lahat ng municipality dito po sa Camarines Sur, lalo na po dyan sa Bula. Noong 2024, yung Christine, yung bagyong Christine, lahat po nalubog sa baha ang Rinconada area, ang 5th district ng Camarines Sur, mga kabalitaan. Ang Bula ang pinaka naapektuhan na grabe. Kung talagang yung 1.7 billion po dyan, kung nasaan noong panahon ni Christine, wala po yun. Wala pong nakitang 1.7 billion na flood control projects. In fact, naging flood express project. Napakalaki ng baha po dyan. Nasaan yung 1.7 billion dyan po sa Bula. Gayon din po sa Nabwa, 1.1 billion po. Nasaan po yun? Nung panahon ni Christine, yung bagyong Christine. Nalubog sa baha ang Nabwa, Camarines Sur. Napaka lubog po dyan. In fact, sa Bula, Nabwa, may mga namatay noong panahon yon. Baaw, 750 million. Iriga, mayroon po dito namatay noong panahon ni Christine na pagragasan ng bagyo, pagragasan ng baha dito po sa ating lugar. Bato. Kung sana po ay maayos yung ating flood control projects, maiiwasan po yung pagbaha dito po sa mga lugar na ito. At wala po sanang casualty na buhay. Dahil po sa mga ganitong mga nakawan sa ating pamahalaan, marami po ang casualty. Ang mga mamamayan, ang casualty po, hindi po yung mga contractor, hindi po yung DPWH, hindi po yung mga politiko, si congressman, si senador, kundi ang mga maralitang mga Pilipino, mga kabalitaan. Sana mahinto na po ito dahil sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, nag-launch po siya ng isang webpage na isumbong mo sa Pangulo. Hindi lamang po sana sa flood control projects, marami pa po yung widening, road widening, yung farm to market roads, marami rin po ang mga nakawan po dyan, mga kabalitan. Hindi lang po dito sa flood control projects ang makikita yung napakaraming mga dugasan ng pera ng bayan. Dito po lang, alone in sa flood control projects, bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan natin. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil sa SUNA, ito po yung diniinan niya. Sabi pa nga niya, mahiya naman kayo. Sana mahiya po kayo, mga kontraktor, DPWH, sa COA, na tumatanggap ng 1% na lagay o kita. Dahil po dito, sino-sino po yung mga liable na mga ahensya ng pamahalaan sa paggawa ng flood control projects ng ating pamahalaan. Hindi lamang po DPWH na nagkakaroon po ng 8 to 10% na nakawan. Yan po yung mga engineers. High-ranking officials. Mga kabalitaan. Diyan po sa DPWH. Ang pangalawa, yung project proponents, yun po yung mga politiko, katulad ng senador, ng congressman, mga kabalitaan. Hindi ko po sinasabi, mayroon po dito sa ating lugar na congressman ang nanginabang. Yun po yung usual na proponent ng mga insertion dyan po sa gaan natin. BBM. Bakit ipinalabas yung pondo, lalo na kung ghost projects? Nasaan? Dapat hindi nila inilalabas yung pondo kung ang proyekto ay wala naman nakikita. Sabi nga ng Pangulo ay guni-guni lamang, mga kabalitaan. Dapat magkaroon po sila ng pre- and post-investigation sa project na yan, ang DBM, para hindi po magasta ng ating mga pera sa ghost projects ng ating pamahalaan, lalo na rin po yung substandard projects, mga kabalitaan. Ito rin COA,
commission on audit. O-audit sila kapag tapos na. Wala naman pakinabang yung audit nila. Wala silang investigation na ginagawa. Yung COA natin. Kaya, mayroon naman silang 1% eh. Diyan po sa mga proyekto ng DPWH. Ano po? Itong contractor natin na mayroon pong 15 to 20% na kickback. Ano po? I was not born yesterday. Alam ko po na may mga kickback dyan eh. May mga SOP, TARA, o ano-ano pa man, mga tawag po. Mga kabalitaan. Iyan po, yung ating mga ahensya ng pamahalaan na embwelto sa nakawan dito po sa proyekto ng flood control projects. Ano po? Ang DPWH ang nangunguna. Project proponent, yan DBM, COA, contractor. Yan po, 5. 5 po. Hindi lang isa ang may liability po dito sa ganitong mga proyekto sa ating pamahalaan. Sana po matigil na po tayo. Marami po ang namamatay dahil po sa kapalpakan, dahil po sa pagnanakaw ninyo diyan po sa ating pamahalaan. Marami po ang nalulubog, marami po ang nawawala ng buhay dahil po sa inyo. Makonsensya naman kayo. Sana makonsensya naman kayo. Yung mga anak ninyo na lipad rito, lipad roon, kain ng napaka-mahal na mga pagkain na yun pala ginagastos nila ay galing sa flood control projects anomalies, mga kabalitaan. Sana po ang panawagan ng inyong pong lingkod, si Mr. Oragon ng Bayan, itigil na po ninyo ang pagnanakaw ng kaban ng bayan dahil marami po ang namamatay dahil lang po sa kapabayaan ninyo, dahil po sa pagnanakaw ninyo diyan po sa ating pamahalaan. In particular, dito po sa project na ito na flood control projects. Kayo po ang nagpapalubog. Kayo po ang pumapatay ng mga taong ito. Sana po matigil na po tayo. Matigil na po tayo. Kung ano ang dapat na proyekto, yan po ang dapat. Wala ho na mga tara, wala na po mga kickback, wala na pong korupsyon para yung ating mga project sa ating pamahalaan ay nasa standard, nasa quality, hindi po substandard. Ano po mga kabalitaan? Diyan po sa Albay, yung mga revetment wall, ang bakal po ay kawayan. Ang iba pa, kuko lumber, mga kabalitaan. See? Wala pong magagawa yung engineer ng DPWH, yung district engineer, dahil kulang na yung ang pondo pag dating sa kanila. Dahil sa taas ay mayroon ng 20 to 25% na kaltas or more or less to that effect. Pagbaba sa kanila ay kaunti na lamang. Kaya ang resulta nga po, mga kabalitaan, ay yun na nga, substandard, minsan na kulang-kulang sa sukat, dahil yun na lang ang pundo ng ating pamahalaan. Sana po may mapanagot yan po sa DPWH, sa ating mga politiko, sa project proponent, dyan po sa DBM, dyan po sa COA, dyan po sa contractor na yan, mga kabalitaan. Diyan po sa 5 yan, mayroon po nagsasabuatan dyan para po ang mga substandard, mga ghost projects ay matuloy. Ang totoong katakot-takot po rito, ghost talaga, kinakatukutan ng sambayanang Pilipino o monster ay kayo ang tunay na ghost dyan sa pamahalaan. Kayo ang ghost na pumapatay. Kayo ang monster ghost na pumapatay sa ating mga kababayan. Tuwing may pag-ulan, nandyan po yung napakaraming baha. Baha dito, baha roon. Nasaan? Ang tanong ni Mr. Oragon ng Bayan, nasaan yung bilyong-bilyong pisong pondo para po sa flood control projects? Ano po? Nasaan? Ang laki-laki ng mga bunganga ng buwaya
ng buhaya dyan sa ating pamahalaan. Ang laki-laki ng bunganga ng buhaya. Yan, para sa inyo po yan, mga buhaya dyan sa ating pamahalaan. Yan po ang ating kanta para po sa iyo. Ang laki-laki ng bunganga, ang bunganga ng buhaya. Ha? Kapag kumakain ng buhaya, ang laki-laki ng bunganga. Ha? Sana po, ikipot ng kaunti, magkaroon ng kaunting delikadisa, kaunting kahiyan ang inyo pong mga bunganga, mga buhaya. Kaunti lang naman. Ang kunin ninyo, hindi yung napakalaki na, sasakmal na kayo. Sasakbalin na ninyo yung napakalaking parte ng pundo ng ating pamahalaan. Ay, hindi naman karapat dapat na gawin iyon. Meron na ho kayong profit out of that. Meron na ano pa ninyo. Kinukulangan pa ba kayo ng mga profit po ninyo para kayo ay nako, magnakaw. Yung nasa DPWH naman secretary, kapit to ko sa posisyon, wala hong delikadisa. Ang sabi pa, nasa pleasure ng ating Pangulo kung tatanggalin siya o hindi. Kung ako sa'yo, Mr. Bunuan, umalis ka na, mag-resign ka na, out of delikadisa. Bakit? Anong gusto mong patunayan? Wala kang pakialam dyan sa anomalies na yan. Mayroon kang pakialam, mayroon kang alam. In fact, mayroon. Dahil DPWH Secretary ka. Ikaw ang nag-o-overseer sa lahat ng mga proyekto ng DPWH na pagkat nasa taas ka, nasa tuktok ka ng DPWH, kitang-kita mo kung anong pinaggagawa ng mga district engineers mo. Kung wala kang pakialam, wala kang alam, ay isa kang bupol na DPWH Secretary. Wala kang alam. Ang alam mo lang, susubuan ka na lang ng district engineers, ito yung mga data, ito mga data. Wala ka talagang alam kung nasa opisina ka o paupo-upo lang. Galaw-galaw naman. Galaw-galaw naman para hindi pumanaw, Secretary Bunuan. Bunuan, Secretary. Galaw-galaw naman. Punta ka sa mga flood control projects, sa widening projects, sa mga farm-to-market projects ng DPWH para hindi ka mapagsabihan lamang ng inyo pong mga district engineers ng mga magnanakaw. Hindi po acceptable yung inyo pong rason na hindi mo po alam yung anomalies dyan po sa DPWH. Ang inyo pong rason, unacceptable. I'm sorry to say that. And due respect to you, Mr. Secretary of DPWH. Ay nako, mga kabalitan, balik po tayo dito po sa revetment wall in between San Andres and Santa Teresita. Makikita po ninyo, maganda. Doon po sa dulo, wala po ng revetment wall, mga kabalitaan. Nawala. Ang tanong, napasaan yung revetment wall na pinunduan ng more than 77 million and another one, 77 million. Kaya po, mayroon pong more than 154 million pesos dito po lamang sa project nito. Dalawa yung pinunduan rito. The same description, the same location. Dito po sa Huaraz River in between San Andres and Santa Teresita. Wala pong alam dito yung ating mga local officials. Nandiyan po sa district engineers ang may alam. DBM, COA, nasaan po kayo? Yung proponent nito, kung mayroon man. Project proponent. Sino po ang project proponent po nito? Tingnan po ninyo, napakalaki po ng ating river po dito.
Kapag maayos po ito, malaki po ang tulong para hindi po bumaha ang downtown Iriga City at mga karatig na barangay dito po sa San Andres and Santa Teresita, mga kabalitaan. Tingnan po ninyo. Ang aking tansya, magmula po doon sa baba, dyan sa kalsada, mayroon lamang itong mga 200, more or less 200 meters po. Tingnan po natin. Mayroon po yan. O yan. Mayroon pong tulay. Diyan po sa urunahan po niyan, yan po yung kalsada. Papunta na po yan sa downtown Iriga City po. Yan po, or more or less, mula po roon, ito po ay 200 meters. Ano po? At pag dating po rito sa may malaking puno, nawala na po yung ating revetment wall, mga kabalitan. Yan po. Wala na po yan, yung ating revetment wall. Yan o. Wala na po yan. Di po natin alam kung na-wash out ng bagyong Christine. Yan po, mga kabalitan. O. Yan, pa natin para makita yon. May revetment wall pa. Pagpunta po dito, tingnan mo, wala na po. Oh. Wala na. Wala na po yan. Oh. Wala na po. Wala na pong revetment wall. Oh. Dito po, mayroon pa. Oh. Dito, sa kinalalagyan. Ito po ay Santa Teresita. And the adjacent wall, supposedly, yan po ay San Andres. Yan o, wala na ho. Oh, wala ho. Revetment wall. Wala pong revetment wall. Okay. Napakalaki po talaga. At malaki pong volume ang rumaragasa na mga tubig rito o tubig rito, mga kabalitan. Hindi lang tubig, ano ho, bilyong piso ang rumaragasa rin po rito. Pundo para po sa flood control projects. Dito po, katulad po ito sa mga iba pang mga projects natin sa ibang lugar. Ano po, revetment wall. Ano po, ay, marami pong rumaragasa. Rumaragasa yung pera papunta po sa bulsa ng mga buwaya sa pamahalaan. At the same time, rumaragasa rin yung baha sa mga kanayunan po natin. Yan po ang resulta. Mga kabalitan, ito po yung resulta ng kapabayaan ng DBM, COA, at iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan. Sana po, sa sunod, wag na nating gayahin ito. Wag na natin na sabihan tayo ng Pangulo, i-audit mo yan. COA, ikaw naman DBM, wag mong bibigyan ng pondo yan dahil, dubious project po yan. Sana wala na. Sana yung GAA ngayon, sabi, i-open to public. Sana wala ng insertion dyan sa ating pundo ngayong taong 2026. Mga kabalitaan, siguro, wag na natin hintayin na dumating ang panahon, tayo po ay malubog na sa baha. Wala na pong tao sa Pilipinas. Hindi po yan imposible na mangyari, mga kabalitaan. Dahil po sa ating global warming, dahil po sa mga proyektong ganito ng mga ampaw, palpak, ghost projects na nakakatakot, nakapapatay ng mga tao, hindi po nalalayo in the near future na tayo po lahat ay malubog sa baha. Tayo ang gumagawa ng sarili nating Armageddon. Tayo mga tao, hindi ang Panginoong Diyos na nasa langit. Tayo ang pupuksa man lang sa ating mga sarili. Tandaan po ninyo yan. Wala nang gagawin ng Diyos dahil tayo ay marunong, dahil tayo sa sakim, dahil tayo ay napakarunong na nilalang.
tayo man lang ang gagawa ng paraan para tayo ay mapuksa. Ha? Sana wag na natin hintayin ang mga ganun. May oras pa po tayo. May oras pa po tayo para magbago. Lalo na ang ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Ang ating mga politiko na ginagamit lamang na kasangkapan sa kanilang mga political interest ang mga maralitang mga Pilipino, mga kabalitan. Kaya lagi nilang sinasabi, para sa mga mahihirap, para sa walang makain, para sa walang matirahan. Paano naman yung may matirahan? Paano naman yung mayayaman? Yun, lagi ang bukang bibig ng ating mga politiko para sa mga maralitang Pilipino. Ginagamit po kayo. Totoo lang po. Totoo lang po. Siguro po, nabigyan ko na ng justice ang ating issue ngayon. Yung ating flood control projects dito po sa Iriga City. Sa palagian ko pong sinasabi sa inyo, at lagi-lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag gawin. Ang tama ay mali. At ang mali, naging tama. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan. Maraming salamat po muli sa inyo. Sana po, i-follow po ninyo ako sa aking Facebook account. Dito po, ang aking tunay na pangalan at ang aking YouTube channel, ang Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Mga kabalitan, para po kayo ay updated sa ating mga video editorial na ilalabas po natin in the near future. Mga kabalitan, maraming pong salamat sa mga nakapanood ng aking mga previous vlog. Maraming pong salamat.